Live mula sa ACD News, ito ang ACD News Patrol. Magandang umaga mga kabayan, ako nga pala si Val Filon at ito ang ACD Patrol. Ito ang mga nagbabagang balita. At ngayon, live na live si Laika Ligan sa Assumption College of Davao upang malaman natin sa mga estudyante kung ano-ano ang mga nangyari na mga social issues sa ating bansa. Salamat, Val Filon. Kasalukuyan, nandito tayo sa Assumption College of Davao at meron tayo interviewin na students. Hello, ma'ams! So, anong name po? I'm Cyril Perez. Okay, so, are you aware of any social issues in the Philippines? Opo. Can you name one? About EJK, those extrajudicial killing. Learned it through news, social medias, newspapers, and the likes. So, how do you feel about that? I feel sad knowing that our former president facing that issues or consequences that just wants our Filipino people na maiwas sa ganyang bisyo. So, thank you so much po, ma'am. So, yan lamang po ngayong araw. Maraming salamat. Okay, salamat Laika. At ngayon, pumunta naman tayo kay Ayan. Ayan, andyan ka ba? Salamat, Val Filon, at kasalukuyan nandito pa rin tayo sa College of Davao at sa aming paglalakbay nalibot namin ang paaralan nito at napunta kami sa building na kung tinatawag nila Queen of Angels. At naghahanap kami ngayon ng estudyante na pwede namin katanungan ukol sa mga pangyayari, mga issues na hinaharap ngayon sa bansa. Magandang umaga sa iyo, ma'am. May mga ilan lang kami mga katanungan ukol sa mga pangyayari dito sa ating bansa na hinaharap natin na issues. Pwede ka ba namin tanungan ng mga ilan doon? Okay. Unang katanungan, are you aware of any social issues in the Philippines? If yes, can you name one or two? Poverty and economic crisis is very relevant today. Why do you think these issues exist? These issues exist because there's a lack of education, especially in the young generations nowadays. Young generations like us can really make a big difference when it comes to poverty because we can change the world through our education or the learnings that we learn and we are going to apply in real world. Okay, maraming salamat po sa iyong participat sa aming katanungan. At yun nga, Val Filon, nasaksihan natin kung gaano kaalam o may alam ang mga estudyante ukol sa mga pangyayari dito sa ating bansa. At muli, ako si Ian, ang iyong reporter. Okay, salamat Ayan. Ngayon naman ay pupunta naman tayo kay Asunta. Asunta? Maraming salamat, Val Filon. Nandito tayo ngayon sa Assumption College of Davao live. May dalawa akong nakitang estudyante upang pumayag na magkipag-interview sa atin. Maaari ko bang mangalaman yung pangalan? I'm Kyla. Ako po si Margel. So, are you aware of any social issues in the Philippines? Yes. Me too, yes. I believe it would be the technological advancement here in the Philippines. We are not that advanced in terms with the technology. In terms of the political aspect, we've heard about the ICC, the arrest of our former president Rodrigo Roa Duterte. I believe the Filipinos are not really open for such changes, and yes, I think that would be all. Since there are people that has different opinions, we tend to have conflict with each other because we don't have the same interest. So yeah. Do you believe that education plays a role in addressing social issues? How? Yes, I believe it plays a big important role. Education plays an important role, especially that the education system here in the Philippines are already adapt about the how to do or about the technology. And yes, yes, I think If you have education, you'd be aware of social issues and you'd have a lot more information about certain topics that would be learned.
you would only be learning in school. Yes, it's important to be transparent about certain issues so that people can adapt to those changes and be aware of those changes to be able to answer their questions, their inquiries. Yeah. Thank you so much for the truthful answer. Thank you so much and God bless. But dyan lang nagtatapos. So atong mga farmers karon medyo naglisod gid sila karon sa mga panahon na tungod sa mga exporting and importing nato ng mga pamalaod, no. Imbis na tabangan sila, imbis na i-alleviate sila sa ilahang kalisod, mura o naglisod din nun sila, in which tungod kay number one, wala kayo i-focus sa ilaha, wala kayo i-programa, and I think budget, imbis na tabangan sila, tabangan ano nato ang laing nasod nga makasunod diri, no. Imbis na i-promote ang ilahang kuan, ang ilahang mga product. You can see a lot of farmers, no, even in the social media having naga-vlog na lang sila and they're trying to express their kanang mga hinanaing, ilang mga frustrations sa tuang government tungod kay feeling napabayaan din sila, in which tinuod gid siya. Okay, wala kayo programa nga madungog nato, wala kay mga achievement, no, na even kaning mga farmers gani, no, they don't like being farmers na, and even ilang mga anak mas pilion dili na maging farmer, no. So maglisod ka, wala na tay farmers kay gusto ang uban gina-promote is lahi na, Crispinan na, we are the food basket of the country, no. Ang ilang mga yuta ipag-ilog pa gid ilang mga farm, no, ipang-ilog sa mga elite, no, mga dagong mga tao, no, mo i-convert into subdivision, i-convert into sama na ng mga facilities, no, usahay, dili na sila kariyak tungod kay wala po sila power. Okay, siguro we need leaders who have the passion, who have the compassion to help them make some program that can help them. So I'm sure ang isa sa inyo din makasabot kung sa importante ang gulay, no, kung sa kamahal ang gulay. Wala mo, give up na lang ang mga farmers kay barato o kuha sa ilaha, pag-abot sa market, kating mahal lang. Thank you, sir. Yes, sir.